Palaging pinapalo ang binatilyong si Robert ng kanyang ina. Paano ba naman kasi? Bukod sa mahina siya sa klase, siya ay napakamahiyain pa. Kulang na lamang ay maging rebulto na siya dahil sa pagiging mapag-isa at tahimik na tao. Iyon ang ayaw na ayaw ni Aling Glenda. Ang gusto nito ay maging bibo at matalino ang mga anak niya. Ganoon naman na klase ng tao ang dalawang nakakatandang kapatid ni Robert. Pero pagdating sa kanya, hindi niya nakuha ang standard na gusto nito. Yung mga ate at kuya niya ay nakakakuha palagi ng honors sa klase. Sumasali rin ang mga ito sa bawat nagiging event sa kanilang barangay. Pero si Robert ay wala man lang nakukuha ni isang certificate. Nagpaparamihan pa nga ang mga kapatid niya sa mga nakukuhang karangalan. Samantalang yung litrato niya sa dingding ay wala man lamang ni isang nakasabit na may kinalaman sa honor. Makikita lamang ang isang litrato ng binatilyo na bagamat nakangiti mababakas ang tinatagong lungkot sa mga mata. Mula nang mamatay ang kanyang ama, ang ina na ang nagdidisiplina sa kanila. At bagamat nasa sekundarya na si Robert, nakakatikim pa rin siya ng kalupitan ng kanyang nanay. Bakit nga ba siya mahina sa klase at lumaki pang mahiyain? Nagsimula ito nang siya ay batang pasli pa lamang. Ipinagkait sa kanya ang pagiging bata. Kapag pumupunta siya sa mga kalaro, hinahanap siya ng ina at pinipingot sa harapan mismo ng mga ito. At pagkuwa'y pinapapasok palagi sa loob ng kanilang bahay. Ganoon palagi ang senaryo. Lagi siyang pinapahiya ng kanyang ina. At kapag may bisita sa kanila, konting pagkakamali niya lamang ay tinatalakan na siya sa harapan ng mga ito. Madalas tuloy siyang pagtinginan ng mga tao, kaya iyon ang dahilan kung bakit nadala niya ang pag-uugaling iyon hanggang sa ngayon. At dahil mahihain siya, ay kinulang na siya ng kumpiyansa, maski sa pag-aaral. Iniisip niya na kapag magre-recite siya at magsasagot sa mga exam o mga report, ay baka puro mali lamang ang magagawa niya. Gaya na lamang ng laging pagpuna sa kanya ng kanyang ina. Baka pahiyain lamang siya ng mga guro at pagtawanan lamang siya ng kanyang mga kaklase. Dala niya ang trauma hanggang sa pagbibinata, kaya't hindi niya magawa ang mga bagay na gusto niyang gawin. Natatakot siya na baka pag may nagawa siya na isa man sa mga nabanggit, ay pagalitan lamang siya ng kanyang guro dahil mali ang mga sagot niya. Kaya ang ginagawa niya na lamang sa klase ay walang iba kung hindi ang manahimik na lamang sa buong maghapon. At kapag lesson, ay hindi siya nakikinig sa guro. At bagkos ay nakatitig lamang siya sa mukha nito. May ginagawa lamang siya kapag may binigay na quizzes ang teacher. At dahil hindi naman siya nakikinig, ay lagi siyang bagsak. Iyon ang dahilan kung bakit palagi siyang inaampas ng walis tingting ng kanyang ina. Kaya naman talagang nakamarka na iyon sa mga braso at likod niya. Isang araw, sa kanilang classroom, habang wala pang klase ay tumabi sa kanya si Monet na kanyang kamag-aral. Robert, bakit ang tahitahimik mo palagi? Alam mo bang first day pa lamang ay napapansin ko na yun sa'yo? Hindi ka nagre-recite at lalong wala ka pang kaibigan. Bigla naman siyang napatingin sa delegita habang pagalitan nagsasabi ng, anong ibig mong sabihin? Isa akong estatwa at hindi nagsasalita? Napangiti naman ito sa sinabi niya. Sa wakas, sa ilang buwan rin nating magkaklase at narinig ko na rin yung boses mo. Pero in fairness ang ganda ng boses mo. Hindi niya naman iyon nagustuhan. At dahil sila palang dalawa ang naroroon, ay napagtaasan niya ito ng boses. Pinagtitripan mo ba ako ha? Lumipat ka nga ng pwesto kung ayaw mong matulak kita. Ang dami-daming upuan sa akin ka pa tumatabi. Doon ka sa malayo. Dahil sa pagsusungit, ay kitang-kita niya kung paano ito nagulat si inasal niya. Mababakas rin na nagsisisi ito kung bakit pa siya kinausap. Dismayado naman na napalayo ito sa kanya. Samantalang si Robert ay napapahiling na lamang at pinagtuunan ulit niya ng pansin ang pagdodrawing sa likod ng notebook. Kapag nabuburyo, ay ganoon palagi ang ginagawa niya. Kaya't mas marami pang drawing ang makikita sa kwaderno niya kumpara sa mga sinulat niya. Sa loob-loob niya ng sandaling iyon, mabuti pa nga na iwasan niya si Monet sa pamamagitan ng pagpapakita niya sa tunay niyang ugali. Dahil alam niyang balang araw ay pagtitripan lamang siya nito kapag hinayaan niya lamang. Palagi nitong tatanungin kung bakit napakatahimik niya.
Ang pinakaayaw pa naman niya sa lahat ay ang pinapakialaman siya. Ang dating kasi sa kanya kapag pinupuna siya ay sa iyong uri ng pamamaya, gaya ng sinasabit niya sa kanyang ina. Noong releasing na ng kanilang report card at nang hanapin ito sa kanya ng kanyang ina, ay agad niya naman itong ipinakita. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Aling Glenda nang makita ang mga lagpak niyang grado. Dahil dito ay sinampal nito sa kanya ang report card. Bagsak ka na namang hayop ka? Kailan ka ba matututo ha? Dahil dito ay napakamot na lamang sa ulo si Robert. Ma, ginagawa ko naman po ang lahat. Yan na po yung kinalabasan ng pagsusunog ko ng kilay. Hindi naman ito nagustuhan ng kanyang itinahilan. Halatang nagsisinungaling lamang siya. Dali-dali itong kumuha ng walis tingting at walang awa siyang pinaghahampas nito. Kaya naman napapadaing na lamang ang binatilyo. Paano ba naman kasi kung hindi sa tagiliran ay sa bandang likod siya nito pinatatamaan. Kaya naman hindi niya napigilan na sumagot na lamang sa kanyang ina. Ma, bakit niyo ba ako pinagmamalupitan ha? Dahil ba sa mahina ako sa klase? Samantalang sina ate at kuya ay matatalino? Hindi ko na po kasalanan kung hanggang dito lamang ang utak ko. Sana naman ay matanggap niyo na hindi ako kasing talino nila at bobo lang po ang anak niyong ito. Oo, ganun nga. Dahil ang gusto ko ay pare-pareho kayong matatalino. Pero teka, sumasagot ka na ba sa akin? Lumalaban ka na ba sa akin? Pwes, kung ganun, tatagtarin pa rin kita ng mga latay sa katawan nang sa gayon ay magtanda ka. Pagkatapos sabihin niyon ay walang habas siya nitong pinaghahampas o kung saan-saan parte ng kanyang katawan. Kahit napapaigik na siya, hindi siya tinitigilan nito. Tumigil na lamang ito nang maluto na ang ulam sa kusina. Kaya naman nagkulong na lamang siya sa kanyang kwarto at doon ibinuhos ang mga luha. Hindi niya batid kung bakit simulat sa pool ay ganito na ang kanyang ina sa kanya. Dahil kung talagang mahal siya nito, dapat ay pangaralan lamang siya nito nang walang halong pananakit. At ang pagkakaalam niya sa pagiging bunso ay higit na paborito ng mga magulang kumpara sa mga nakakatandang kapatid. Pero samantalang siya, kulang na lamang ay ituring na basura dahil sa araw-araw siyang pinapagalitan o sinasaktan nito. Matatanggap niya naman kahit palagi siyang pinagsasabihan ng masasakit na salita. Ang hindi niya lang matanggap ay ang halos araw-araw siyang binibigyan nito ng latay. Sa sumunod na araw, nang tatangkain siyang lapitan ni Monet, ay bigla niya na lamang itong nilayuan. Hindi niya alam kung pinagtitripan lamang ba siya nito. Dahil sa kabila ng paninigaw niya dito noong nakaraang araw, ay hindi man lamang ito natina. Mabuti na lamang nang lumapit siya sa upuan, ay hindi na ito bumuntot pa. Maya-maya pa, ay biglang lumapit sa kanya si Tricia. May iniabot ito na papel na ang sabi, ay bigay ito ni Monet. Para hindi mapahiya si Tricia, ay tinanggap niya na lamang ito. Pero noong uwian niya na lamang ito binasa. Habang naghihintay ng sasakyan, ay kinuha niya ito sa kanyang bulsa at binasa. Ayon dito, ay hindi raw siya nito pinagtitripan. Gusto lamang raw nitong makipagkaibigan at makilala siya ng lubusan. Kaya naman bahagyang napaisip si Robert. Nararamdaman niya na mukhang sincero naman ang babae. At sa hindi malamang kadahilanan, ay napalingon siya sa kabilang banda. At doon ay nakita niyang naroon si Monet. Tahimik lamang na nakatayo habang nakangiti sa kanya. Nang mapansin niyang dahan-dahan itong lumalapit sa kanya, ay hinayaan niya na lamang ito. Ano Robert, hindi ka na ba galit sa akin? Tanong pa nito at matipid namang napailing ang binatilyo. Gusto mo ba talaga akong makilala ng lubusan? Oo, gusto ko sanang makipagkaibigan sa iyo noon pa man. Kaya lang ay tinatalo ako ng hiya eh. Nang lakasan ko naman yung loob ko noong nakaraan, minasama mo naman yon. Hindi kita pinagtitripan, Robert. Pangako ko yun sa'yo. Baka makatulong pa nga ako sa mga pinagdaraanan mo eh. Sige, kung gusto mo akong makilala, samahan mo ako sa fast food. Doon tayo magkwentuhan. Baka umabot pa ito ng 8:00 ng gabi eh. Pero teka, may curfew ka ba sa parents mo? Naku, huwag mo nang intindihin ng parents ko. Alam naman nila na kapag natagalan ako sa pag-uwi, ay meron akong groupings na gaganapin sa bahay ng klase. Dahil dito, ay napangiti na lamang si Robert. Hindi niya akalain na ganito pala ito kainteresado sa buhay niya.
Kaya't sa isip-isip niya ay magiging mabuting kaibigan nga ito. Nang makarating na sila sa dapat puntahan, ay dito'y pinagtapat ng binatilyo ang mga pinagdaraanan sa kamay ng sariling ina. Inihayag niya yung mga karanasan mula pagkabata. Kung papaano siya nito ay pinapahiya sa harapan ng kalaro, kaya siya naging mahiyain at mapag-isa, at nagdulot ng pagkawalan niya ng confidence sa kanyang sarili. Kaya't naaapektuhan ng pag-aaral pati na rin ang kanyang behavior. Dahil dito, bigla siya nitong pinayuhan. Bakit kaya hindi mo na lamang tanggalin ang pag-aalinlangan mo para sa sarili? Alam ko naman na mayroon kang may bubuga. Magtiwala ka sa sarili mo. Kaya mo yan. Ipakita mo sa mama mo na kaya mo ring makipagsabayan sa ate at kuya mo. At kung wala ka bang nasasabit na honor sa litrato mo, gawin mo na lamang ngayon. Pagbutihan mo sa pag-aaral dahil hindi pa naman huli ang lahat para sa'yo. Mariin siyang napailing dito. Sa tingin ko ay huli na. Lumaki na akong ganito eh. Hinubog niya ako na maging mahiyain at bobo. Taon ang binilang nang masanay na ako sa ganito. Kaya't ano sa tingin mo? Gano'n na lang kadali ang magbagong buhay? Wala rin itong ipinagkaiba sa isang taong naninigarilyo na kapag gusto ng magbago ay hindi ka agad-agad nahihinto ang pagiging sunog baga. May proseso kasi yan dahil sa matagal na panahon na ring nakasanayan. Alam mo ba, hindi nakakatulong si mama sa pananakit niya sa akin. Lalo niya na lamang ipinapamukha na wala akong kwentang anak para sa kanya. Pagkatapos sumubo ng spaghetti ni Monet, ay bigla itong nagsalita. Kung may proseso, bakit tayo mong magsimula sa pakonti-konti lamang? Hanggang sa marating mo na ng ganap ang pagbabago. Alam kong matagal yon pero at least, di ba umuusad ka? Kung palaging ipapamukha sa'yo ng mama mo na ganoon ka, patunayan mo na kaya mong hikitan ng mga kapatid mo. Bigla naman siyang napaisip roon. May katotohanan ng pinapayo sa kanya. Sige, gagawin ko yun. Kahit paunti-unti lamang ay magbabago ako. Aalis ako sa trauma na itinanim sa akin ni mama. Papatunayan ko sa kanya na hindi ako habang buhay na bobo. Hindi ko man mahigitan ng mga kapatid ko. Pagagandahin ko naman ang grado ko. Sambit niya rito sabay kagat ng hamburger. Bigla naman itong napangiti. Mayan Robert, natutuwa ako dahil nabuksan na ang isipan mo. Huwag kang habang buhay na malugmok lamang sa trauma. Dapat ay bumangon ka. Pero teka, magkaibigan na ba tayo Robert? Tinatanggap mo na ba ako bilang kaibigan mo? Napangiti naman ng matamis ang binatilyo habang nasasabi ng, noong mabasa ko yung sulat mo kanina, doon pa lang itinanggap ko na maging kaibigan ka. Saka pasensya ka na pala sa inista ko noong nakaraang araw Ayaw ko lang kasi na pinupuna ako. Lalong-lalo na kapag pinapansin ang pagiging tahimik ko. Ang dating kasi sa akin ay parang pinagkakatuwaan ako. Alam mo yun? Alam mo na nga yung gano'n yung tao Ipapamukha mo pa. May mga tao kasi na hindi marunong magtago ng panghusga sa kapwa. Yung pwedeng sa isip-isip niya na lamang, pero kinakailangan pang ipagsabi. Yun ang kinakainisan ko na klase ng tao Monet. At pasensya ka na ulit sa maling pagkakala ko sa'yo Bigla namang napailing ang babae. Wala yun. Saka gusto ko lang naman talagang makipagkaibigan sa'yo noon pa. Kaya natanong ko yun. Maraming salamat Robert At maraming salamat rin sa pamlilibre sa akin. Bakit nga pala ang laki ng baon mo? Nag-iipon kasi ako ng pera. Pero palaging nakalagay sa bag ko. Puro papel naman yon. Wala yun Monet. Salamat rin sa pag-advise sa akin At tama ka. Talagang naliwanagan ako sa mga sinabi mo. At magmula nga niyon, ay in-apply na ni Robert sa kanyang sarili yung mga steps sa kanyang pagbabago. Nariyang nagre-recite na siya 2 beses sa isang linggo. At nakikinig na rin siya ng mabuti sa iniisplika ng kanyang mga guro. Kaya kahit papaano, ay may nagagawa naman na siya. Naninibago nga ang mga klase niya sa kanya. Dahil ang dating napakatahimik at tila may sariling mundo na estudyante, ngayon ay nagbibigay na kahit papaano ng partisipasyon sa klase. Pati ang mga teachers sa bawat subject ay napupuri na rin siya kapag tama ang mga sinasagot niya. Nakikita ng mga ito na talagang nag-aaral na siya ng mabuti. Ang patunay roon ay ang mga quizzes na kanya nang napapasa. Kaya nga yung teacher niya noon sa English na noon ay pinapatawag siya para kausapin ng masinsinan dahil nanganganib na ang kanyang grado. Ngayon ay natutuwa na ito sa kanya. Pinatawag siya ulit dito, hindi para sabihan ng masamang balita patungkol sa kanyang grado, kung hindi para purihin siya.
Congrats, Robert. Naipasa mo na yung subject ko. Himala dahil malapit ka nang bumagsak noon at imposibleng makapasa ka pa. Pero heto ka ngayon at nakakahabol ka na. Nakikita ko rin yung pagbabago mo. Bakit ka-inspired ngayon? Meron ka na bang girlfriend? Bahagyang natawa na lamang si Robert sa naging tanong ng kanyang teacher. Hanggang sa maya-maya ay meron na siyang naging tugon rito. Sa katunayan po niyan, Teacher Annie, nagkaroon lang po ako ng isang kaibigan na siyang nagbibigay ng liwanag sa isip ko. Siya ang dahilan kung bakit nagkakaroon po ako ng lakas ng loob. Paliwanag niya rito. Nakikita ko na siya ay isang mabuting kaibigan. Kahit lagi ka lang dumikit sa kanya. Lagi kang humingi ng advice sa kanya. Payo pa nito sa kanya. Kaya naman napatango na lamang siya. Walang masasabi si Robert sa teacher niyang ito kung hindi napakaulirang guro. Noong nanganganib na kasi ang kanyang grades, ay pinatawag lamang siya nito para sabihan ang mga dapat na gawin para pumasa. Napakamahinahon pa nitong magsalita at di siya nito dinadown. Nasabihan pa nga siya nito noon na ilabas niya raw ang kumpiyansa sa pag-aaral dahil gwapo naman siya. Huwag raw siyang mahiyang mag-resign at huwag manatili sa isang tabi. Halata niya na pinapalakas talaga nito ang kanyang loob. Kaya para kay Robert, si Teacher Annie ang isa sa umubog sa kanyang pagkatao at pangalawa roon si Monet. Hindi man siya pinalad ng magkaroon ng suportadong magulang, meron namang iilang tao na inaangat siya para mapunta siya sa tamang landas. Samantala, biglang napaluha si Robert habang kausap si Teacher Annie. Kahit hindi niya naman ito nanay, ay masuyo niya itong niyakap. Nang gumanti ito ng yakap sa kanya, ay hindi niya napigilan ng umikbi dahil sa labis na pag-iyak. Maraming salamat po, Teacher Annie. Kung wala po kayo, may mga estudyante nagpapalamon na lamang po sa pagsaself-pity. Maraming salamat po talaga sa pagpalakas niyo ng loob sa akin. Hinapulas-haplos naman ito ang kanyang likuran habang nagsasabi ng, "Huwag kang magpasalamat sa akin, iho, bilang teacher mo at pangalawang magulang sa classroom. Ginagampanan ko lamang ang ganoong bagay. Hindi lang karunungan ng mga batang dapat namin isaalang-alang, kung hindi ang palakasin rin ng loob ng mga gaya mong estudyante. Dahil darating rin ang araw na yung kumpiyansa sa sarili ay kakailanganin mo sa buhay, lalong-lalo na sa magiging trabaho mo balang araw." "Opo ma'am, tatandaan ko po talaga yan, yung mga sinasabi niyong yan." Ani na lamang ng binatilyo na patuloy pa rin lumuluha dahil sa tuwa. Pero sa kabila ng pagkakapasahan ng lahat ng mga subject, hindi naman nagustuhan ni Aling Glenda ang mababa niyang grado sa math na puro palakol lamang. Kaya naman muli na naman siya nitong pinagpapalo ng walis tingting. At hinampasampas siya nito sa buong katawan. Halos buong balat niya na ay nagkaroon ng latay mula sa braso hanggang sa binti. "Gayahin mo ang ate at kuya mo na puro line of 80 ang grades noong nasa high school pa lamang sila. Paano ka magkakaroon ng libreng pag-aaral sa kolehiyo kung may mga ganyang kang grado?" Nanggagaliting sambit nito habang patuloy siyang hinagupit ng sinturon. "Tama na po. Sobra na akong nasasaktan. Ang sakit na po ng buo kong katawan. Bakit niyo po ba ginagawa sa akin to? Samantalang sila ate at kuya naman ay hindi niyo ito ginagawa sa kanila. Bakit po ba?" Dahil sa sobrang sama ng loob ay natanong niya na iyon sa ina. "Dahil sa isa kang bobo. Yun lang ang kasalanan mo sa akin. Kung matalino ka lang sana gaya ng mga kapatid mo, hindi mo ito sasapitin sa akin. Pero wala napakawalang kwenta mo. Napakabobo mo." Dahil sa klase ng rason nito, ay may nasabi siya sa kanyang ina. "Dahil ba gusto niyong ibida sa mga kamag-anak at mga kumari niyo na may matatalino kayong mga anak, pero hindi niyo magawa-gawa dahil bigo kayo? Dahil may nag-isa kayong anak na bobo?" Bigla naman itong tumugon sa kanya. "Ganun na nga. Gusto ko, ako palagi ang bida sa umpukan. Gusto ko sanang ikwento na puro matatalino ang mga anak ko at walang bobo na gaya mo. Pero hindi ko magawa. Pero ma, iba-iba yung tao. Ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang kakayahan. Kung ang iba ay matatalino sa klase, meron namang tao na mahusay sa kanyang talento." Bigla naman itong napataas ng kilay at pagalit siya nitong tinanong. "At ano namang talento mo, kulokoy ka ha? Hindi ba't wala naman? Saka huwag ka nang sumagot-sagot dahil mas lalo mo lamang pinapainit ang ulo ko. Nakakapwisit ka talagang bata ka. Lumaki kang bobo at torpe." Nanggagaliting sambit nito habang patuloy siyang inaampas ng walis tingting.
Hindi na nakatis pa si Robert at naibulalas niya na sa kanyang ina kung bakit siya nagkaganito. Hindi ba ma? Dahil rin sa inyo kung bakit ako naging bobo at nahiyain? Mula nang maliit pa lamang ako, pinapahiya niyo na ako sa mga kalaro ko. At konting pagkakamali lamang ay tinatalakan niyo na ako sa harapan ng mga bisita. Minsan pa nga ipinapakita niyo kung paano niyo ako pinipingot sa harapan nila. Ipinagkait niyo sa akin ng pagiging bata. Hindi niyo ako pinapayagan na maglaro at maging isang tipikal na bata na natural lang na maging malikot. Kung nakaya ng mga kapatid ko ang ganoong klaseng pagdidisiplina, pues ibahin niyo ako. Iba ako sa kanila. Meron akong sariling pag-iisip at meron akong damdamin na minsan ay hindi kinakayang pagmamalupit na nagdudulot ng trauma. Yun po ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Ipinagkait niyo sa akin ang maging isang bata at hindi niyo ako hinayaan na madiskubre ang kapaligiran ko. At hanggang sa ngayon rin ma, pinapalaw niyo pa rin ako. At kahit nasa high school na ako, maluhalo ang payag ng binatilyo. Samantalang ang kanyang ina naman ay nakatulala lamang sa kanya. Hindi na nito magawang mahagupit ang hawak na walis. Tila natauhan sa kanyang mga sinabi. Hindi nagtagal, nabitawan nito ang walis tingting at ang hinturo nito ay tumutok sa kanya. Wala akong pakialam sa mga pinagsasabi mo. Ipasa mo yung mat dahil kung hindi ay papahintuin na kita sa pag-aaral mo. Nang matapos nitong sabihin niyon, ay umalis nito sa kanyang harapan. Nadat na naman siya ng kanyang ate at kuya na nasa ganoong ayos. May mga latay sa balat at pinayuan siya ng mga ito na intindihin na lamang ang kanilang ina. Hanggang sa gamutin ng ate niya ang mga latay na natamo niya. Kinabukasan, ay agad namang nakwento na Robert kay Mulet ang muling pamamalo ng kanyang ina ng uwian na nila. Ano? Pinalo ka ulit ng mama mo dahil lang sa palakol ang nakuha mo? Hindi naman yata makatarungan yon. Pasado ko pa rin naman sa mata, kahit na puro palakol lamang yon. Kaya pala may pula-pula ka sa braso, oh. Ang buong akala ko kanina ay kagat lamang yan ng lamok. Reaksyon nito sa kwento niya. Ang gusto niya kasi, ang lahat ng grado ko ay line of 80. Gaya ng mga nakuha ko sa iba kong mga subject, ayaw na ayaw niyang may makikitang palakol dahil kahit isa lamang iyon ay umiinit talaga ang ulo niya. Gusto niya akong mapasama sa scholarship. Wala naman akong magagawa dahil mahina talaga ako sa mati. Lahat naman ng tao di ba may kahinaan sa kanya-kanyang aspeto? Dahil kung wala kang kahinaan, hindi ka na siguro ng tao. Diyos ka na siguro kapag ganun. Kaya tayo nandito sa mundo, hindi para maging perpekto, kung hindi para mag-survive sa buhay at maging mabuting tao. Yun lang naman talaga ang mahalaga eh. Maging mabuti lang at hindi maging perpekto. Tama ka roon, friend. Hayaan mo na. Balang araw ay titingalain ka rin ng mama mo. Pero teka, meron ka bang tinatagong talento para naman mapahanga mo ang mama mo? Saglit na napaisip si Robert at maya-maya pa ay meron na siyang naging tugon rito. Mahihain ako ngunit eh. Kaya nga kahit sarili kong pamilya ay tinatago ko ang talento ko. Kapag wala silang tatlo ay kumakanta ako sa CR. Doon ko lang nailalabas ang tinatago kong galing. What do you mean? Ang pagkanta ba ang talent mo? Kung ganun, pwede bang pahingi ng example? Natawa naman si Robert. Wag dito, nakakahiya. Naglalakad na nga lang tayo sa pag-uwi tapos kakanta pa ako. Dahil dito, ay natawa na rin ang dalagita. May alam ako na show para mapagsalihan mo. Kaso nga lang sa TV yon, hindi ba't mahihain ka? Alam ko yung show na yun, Monet. Naghahanap sila ng aspiring singer. Matagal ko nang gustong sumali roon para tuldukan na ang pagiging mahihain ko. Kaya sa pagkakataon na ito, ay kailangan ko nang sumali siguro. Ito na siguro yon. Ito na ang chance ko para patunayan kay mama na mayroon akong maibubuga sa buhay. Araw-araw akong kumakanta sa CR. Kaya't kumpiyansa akong magiging maayos naman ang kalalabasan nito. Gagawin ko rin ito para kung sakaling totohanin nga ni mama na hindi ako pag-aralin sa kolehiyo, ay mayroon naman na akong pantustos sa sarili ko. Gagamitin ko rin yung perang naipon ko para makapag-audition roon. Good luck sa'yo, Robert. Alalahanin mo palagi na nandito lang ako para sa'yo ha. Susuportahan kita palagi. Sambit ni Monet sabay yakap sa kanya. Hindi niya alam kung bakit ginawa yon ng dalagita. Pero gumanti rin siya ng yakap rito at nagpasalamat. Gamit ang kanyang naipon, ay nag-audition na nga siya sa naturang palabas. Dito niya nalaman na bukod sa talent, marami pa palang requirements na kinakailangan. Kaya ilang beses siyang nagpabalik-balik. Di kalaunan,
ay nakapasa naman siya sa audition at nag-perform na. Maraming namangha lalong-lalo na ang mga judge dahil sa swabe at mataas na nota na kanyang inaawit. Ilang araw rin siyang nakipagtagisan sa mga kalahok roon hanggang sa tanghalin nga siya ng mga hurado bilang isang kampyon. Hindi lang house and lot ang napanalunan niya, kung hindi pera na rin at scholarship sa isang sikat na university sa buong bansa. Kaya wala nang poproblemahin pa si Robert. Bagamat hindi man siya binihiyaan ng labis-labis na talino gaya ng kanyang ate at kuya, makakapag-aral naman siya ng walang gagastusin dahil yon sa katas ng kanyang talento. Bago nga matapos ang tanghalan, ay pinasalamatan niya sa live show ang mga taong pinagkakautangan niya ng loob. Walang iba kung hindi sina Teacher Ali, Monet, at higit sa lahat ay ang kanyang pamilya. Pinasalamatan niya rin ang kanyang ina dahil sa walang sawang pangangaral nito sa kanya. Sa mga oras na iyon ay ninayas niya na lamang nakalimutan ang sama ng loob dito. Kahit papaano kasi, ay lagi niyang inaalala na kahit ganito ito, ay nanay niya pa rin ito at walang magbabago roon. Nang makauwi na siya sa kanilang bahay, ay sinalubong siya ng kanyang ate at kuya at masayang-masaya ang mga itong bumabati sa kanya. Proud na proud raw sila sa kanyang natamo. Samantalang ang kanilang ina naman ay umiiyak na lamang sa sulok. Mababakas rito ang labis na pagsisisi. Nang lapitan niya ito at tanungin kung bakit umiiyak, ay bigla na lamang itong nagsalita. Pasensya ka na anak ha, kung naging malupit ako sa'yo. Ang gusto ko lang naman kasi mapabuti ang buhay mo eh. Yung hindi ka magiging mahiyain at mas mapapaganda mo ang mga grado mo. Pero naiintindihan kita dahil pagkakamali ko naman talaga yon. Naging mali ang paraan ng pagdisiplina ko sa'yo. At tama ka, iba't iba ang bawat tao. Merong matatanggap ang paraan mo sa pagdisiplina at meron namang hindi. Kaya mo anak, na-trauma ka ng dahil sa akin. Sana'y mapatawad mo ko. Dahil doon ay naging limitado tuloy ang iyong kakayahan. Pero alam mo anak, habang pinapanood ko ang pagtatanghal sa telebisyon, doon ko na-realize ang lahat-lahat ng pagkakamali ko na dapat ay hindi ako naging mahigpit sa'yo at hinayaan na lamang kita na maglaro bilang bata noon. Lalong naantig ang damdamin ko anak, nang pasalamatan mo ako sa telebisyon sa kabila ng mga nagawa ko sa'yo. Patawarin mo sana ako anak ha, at pangako, magiging patas na ang pagtingin ko sa inyong magkakapatid at babaguhin ko na rin ang paraan ng pangangaral ko, yung malumanay lamang at hindi na nananakit. Naniniwala na ako na doon ay masigit na makikinig ang anak na gaya mo. Kaya't patawad talaga anak, sana'y mapatawad mo pa ako sa lahat-lahat. Basta't lagi mong tatandaan na proud ako sa iyo anak ha. Alalahanin mo na walang ina na gustong mapahabak ang kanyang anak. Ang pagkakamali ko lang ay ang maling pagdidisiplina kaya patawad talaga anak. Humaagkulkul pa rin si Aling Glenda ng pag-iyak. Sumang-ayon naman ang kanyang ate at kuya sa sinabi nito. Dagdag pa nila ay kanina pa raw umiiyak ang kanyang ina. Kaya naman niyakap niya ito ng mahigpit habang nagsasabi ng, wala na po sa akin yun ma. Gaya nga po ng nabanggit ko kanina, ang ina ay ina pa rin at walang magbabago. Napatawad ko na po kayo ma, at ang mahalaga ay magbabago na kayo at ramdam ko naman po yun. Ngayon na napatunayan ko na po sa inyo ang gusto nyo, ipagpapatuloy ko na po ito at magtatapos ako sa pag-aaral. Bigla naman itong napailing habang nagsasabi ng, wag na anak, wala ka lang dapat na patunayan sa akin. Ang mahalaga lang ay makapagtapos ka ng pag-aaral at tanggap ko na kung hanggang saan lang talaga ang kaya mo. Mahal na mahal kita anak, kayo ng mga kapatid mo. Dahil sa mabagbag damdamin na binanggit ni Aling Glenda, nagrupag silang mag-anak. Sa bandang huli, ay nakapagtapos nga ng pag-aaral si Robert at nagkaroon pa ng mataas na honor. Kaya yung picture niya, bukod sa may nakatabing trophy sa pagkapanalo bilang singer, ay meron na ring medalya. Nang makaipon sa trabaho, ay nakapagpatayo siya ng pagawaan ng walis tingting dahil sa ito ay alaala ng kanyang ina. Dito kasi siya dinisiplina, kaya niya nakamit ang tagumpay. Naging maunlad naman ang business niyang ito at sa bandang huli ay sila ni Monet ang nagkatuluyan. Nagkaroon sila ng maayos at magandang pamilya. Naging masaya at nagkaroon ng kapatawaran ng mag-anak. At ngayon, punong-puno na sila ng pagmamahalan sa isa't isa.